So, pwede kang mag-release or maglabas ng maraming fluids kahit na maliit yung ari mo. At yung may malaki namang dinadala, pwede siyang maglabas ng mas konti kesa sa'yo na may maliit na dinadala. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor na please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, another concerned video po. Ang sabi niya is, ma'am, yung bang malaking penis at maliit na penis ay pareho lang ba ang dami ng tamod na nilalabas? Interesting questions. Kasi nga naman nakaka-deceive nga naman talaga kung hindi natin alam. Okay, let's find out. And the answer is no. No po. Hindi po totoo na pag malaki ang dinadala ng isang lalaki, that means mas marami din ba siyang nilalabas? Or pag mas maliit, that means mas konti ba ang nilalabas niya? Bakit po? Alam niyo po na ang semen and ang seminal fluid na pinuproduce ng lalaki, hindi po yan nanggagaling doon sa size. Yan po ay nanggagaling doon sa testicles and prostate. So that means no correlation. Wala pong relasyon or whatsoever ang amount ng semen or ng sperm ng lalaki once na nilalabasan siya. So kaya pag ikaw ay nagpapalabas or nag-ejaculate, yung glands niyan begin to gradually replace the fluid slowly. So, pinapalitan niya. Kapag na-reach mo na yung big O, lahat ng fluids na yan pupunta sa main part. Yun yung prostate. At kasama pa yung iba, magkakasama yan. Yan na yung tinatawag na semen. So, depende po yan sa lalaki kung gaano ka ka-healthy. Hindi po yan nakadepende kung malaki ba or maliit yung size ng dinadala mo. So that means, yung dami po ng lumalabas sa inyo ay wala pong kinalaman kung ano yung size ninyo. So pwede kang mag-release or maglabas ng maraming fluids kahit na maliit yung ari mo. At yung may malaki namang dinadala, pwede siyang maglabas ng mas konti kesa sa'yo na may maliit na dinadala. The two are completely unrelated. O, diba? Ang dami kong explanation. Samantalang ang tanong mo lang naman, kung may kinalaman ba yung laki nung ari ng lalaki doon sa dami ng nilalabas niya. Isang yes or no lang ang sagot. Ang dami ko nang sinabi, diba? Ang advantage lang, guys, ng malaking dinadala is mabilis siyang makapag-deposit ng semen doon sa cervix ng babae. Of course, mas malaki siya. So that means mas tapat siya, mas malapit siya doon sa cervix ng babae. Meaning to say, mas mabilis siyang makapaglagay doon ng semen. So, mas mabilis kang makabuntis. That means, what I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Kung ikaw, kaya mong makabuntis sa loob lang ng 1 to 2 seconds, ang maliit naman, kaya niyang makapagbuntis ng 3 to 4 seconds. So, ganun lang yung pagitan. Meaning to say, very, very minimal lang yung advantage ng malaki and disadvantage ng maliit. So, wag kang mainggit kung medyo mas maliit ang size mo kesa doon sa size ng ibang lalaki. In fact, the bigger, mas maraming pain sa aming mga kababaihan yan. Mas mabilis kaming mabilaukan, mas mabilis mapunit yung pechay when it comes to giving pleasure. So yung size po, hindi talaga nagmamatter. It has nothing to do with it. Ang mas malaki po, hindi naman talaga necessary yan na meaning to say, mas better siya kesa sa'yo na medyo maliit.
mas malaki po na size kesa doon sa average, meaning mas higher po yung risk na pwedeng magkaroon ng injury or pwedeng magkaroon ng infection. Besides, meron ding posisyon na hindi po pwede kapag malaki po ang dinadala or above average yung dinadala ng isang lalaki. So, kung ikaw ay gifted, dapat extra careful ka kung papaano mag-pleasure ng babae. Kasi pag hindi mo talaga napag-aralan yung tamang posisyon para ma-pleasure mo yung partner mo, hindi talaga mag-enjoy ang babae dahil meron kang ang gift, kumbaga meron kang extra compared doon sa mga kalalakihan na average lamang ang size. So, kung maliit ka, hindi ibig sabihin yan ay bad. So, kapag ang lalaki po ay average, that means easy to handle. Mas less po yung pain. So, kung less po ang pain or walang pain dahil ikaw ay average lamang, that means mas nag-i-increase yung pleasure para sa babae dahil nagdi-decrease naman ang pain. So, to be clear lang po, size has nothing to do with your stamina. Size doesn't really affect your fertility. At wala rin kinalaman ang size mo kung ano lang dapat yung kakayanan niyang maglabas ng fluid niya or ng semen niya. So, huwag kang mag-alala. Maliit man yang sayo, walang kinalaman yan kung gaano yung kakayanan mo na magpalabas or mag-ejaculate. Dahil pwedeng kahit maliit yung sayo, lamang na lamang naman yung dami ng lumalabas sa'yo kesa doon sa may malaking dinadala. Ang importante is ma-improve mo palalo yung performance mo when it comes to yourself and to your partner para mas ma-pleasure ninyo pareho ang isa't isa. So, may natutunan ka ba sa mga tips na napag-usapan natin dito? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessed thing. Bye!